Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 2 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-3 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po si Bernardadis. Yan, Hulyo tayo. At 3 sa buwan ng Hulyo. A3. Yan, July 3, 2026. Oh, handa na tayo. Hataw na. Hataw na tayo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabulang balita ngayong araw. Headlines. Natapos na kagabi ang 3 araw ng kilos protesta na isinagawa ng isang religious groups. Una, idinaos ang 2 araw na protesta ng grupo sa EDSA White Plains na kalaunan ay inilipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila matapos na hindi pagbigyan ng Quezon City Local Government ang permit na mga ito para sa 3 araw ng protesta. Matatandaang nagdulot ng matinding traffic at marami ang nagreklamo ng maabala sa sorpresang rally ng grupo noong Martes ng umaga. Iyan ang matapos na i-anunsyo ng Office of the Ombudsman ang gagawing paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta na may kaugnayan sa pagtanggap nito ng 75 million pesos na campaign donations na hindi nito idiniklara sa kanyang SALN at SOCI. Ilang kilalang personalidad ang dumalo sa nasabing pagtitipon na layon nilang kundinahin ang korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Nauna nang inihayag ng Malacanang na hindi sana magamit ang nasabing grupo ng destabilization laban sa pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Ipinatutukoy na ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Rapi Tulfo ang pagkakakilanlan ng pulis na nakunan sa isang viral video. Matapos nitong sitahin ng isang motorcycle taxi rider na nakaranas ng harassment sa rally ng isang religious group. Sa video, maririnig pa ang ginawang pagbabanta ng rallyista sa nasabing rider. Tao ka, huwag ka nagsasalita. Gusto mo ba mamatay? Bukod sa pagbabanta, sinasabing kinuha pa umano ng mga rallyista ang susi ng motorsiklo ng naturang rider. Pero imbis na umawat at tulungan ang rider ng isang pulis na naroroon, ang rider pa ang sinita ng pulis. Kaya pinagkukulang ko. Wala na eh, kinuha na nila eh. Ano ba yung pinaglalaban na yun? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Gusto ko yung pulis na yon isa lang siya sa retraining. At We will, try to recommend pagalitan siya. Kasi mali yun eh. Yung tao, overwhelmed na siya ng mga realista. And then, sinisigawan siya, kinuha yung susi niya. At yung isa pa doon, binantan siyang papatayin. Tapos ngayon siya pa yung pagagalitan ng pulis. Ang sakit noon. So, sino yung pulis na yon? And I want that policeman identified and isalang siya sa retraining program. And all your policemen, pagdating sa mga rally, they should be well trained kung paano mag-handle ng mga sitwasyon if something like that arises again. Sa ngayon ay inaalam na ng PNP ang identity ng nasabing police officer at nangakong susubukan nilang isailalim sa retraining ang kanilang mga tauhan sa pag-handle ng crowd control. Hataw Balita ngayon. Nakahanda ang Criminal Investigation Detection Group o CIDG na ipatupad ang anumang warrant of arrest na ilalabas ng korte laban sa sinumang opisyal ng pamahalaan. Ayon sa CIDG, wala silang pipiliin sa pagpapatupad ng batas dahil bahagi ito ng kanilang mandato. Kung sakali man na meron po, just like the previous cases, ready po ang CIDG to implement and serve any warrant that will be given by the court.
Sa ngayon, inamin ng ahensya na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban sa sinumang high-ranking official. Gayunpaman, aminado ang CIDG na hindi magiging madali ang operasyon sakaling maglabas ng warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta. It takes a lot of preparation, of course. It takes a lot of preparation. Not only the CIDG, and the whole PNP as a whole. Kung sakali man na meron po, just like the previous cases, ready po ang CIDG to implement and serve any warrant that will be given by the court. Nauna na ang inihayag ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kasong plunder laban kay Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng umano'y hindi na ideklarang 75 million pesos na donasyon sa kanyang senatorial campaign noong 2025. Tiniyak naman ng CIDG na nakahanda ang buong PNP na isakatuparan ang anumang kautusan ng hukuman sa oras na ilabas ang warrant of arrest. Hataw Balita ngayon. Suportado ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang posibleng pagiging state witness ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan sa investigasyon ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Naniniwala si Congressman Leviste na maraming mahalagang impormasyon ang maibabahagi ni Bonoan batay na rin umano sa mga dokumentong nakita niya mula sa opisina ng yumaong Undersecretary Cathy Cabral. Ayon pa sa mambabatas, may mga file na naglalaman umano na mga instruction ni Bonoan kaugnay na mga budget insertion sa mga proyekto. Naniniwala ako na napakarami ang may contribute ni Secretary Bonoan batay sa mga nakita ko sa files mula sa opisina ni Yumaong Yusek Cabral na ang mga insertions ay instructions ni Secretary Bonoan according to the files na in-encode ng opisina ni Yumaong Yusek Cabral. Iginit din ni Representative Leviste na dapat iwasan ang selective justice at panagutin ang lahat ng sangkot sa umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Nanawagan pa siya sa Kamara na muling buksan ang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng bilyong pisong umano'y na walang pondo sa mga proyekto sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagkilala sa Pilipinas bilang upper middle income country ng World Bank ay patunay lamang na pagiging epektibo ng mga economic policies ng pamahalaan. Batay sa latest income assessment ng World Bank ngayong Hulyo, lumabas na ang gross national income per capita ng Pilipinas ay umabot na sa $4,850 kung saan nalampasan na nito ang $4,636 na upper middle income country threshold. This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, matagal na dapat na naitaas ang classification ng Pilipinas dahil mayorya ng populasyon ng Pilipinas ay working age na. Maganda kasi yung demographics natin, no? We have the 12th largest population in the world, more than 114 million Filipinos. Bata, 25 years old yung average age. Tapos, demographic sweet spot tayo, or majority ng population natin, working age na, more than 50 million Filipinos since 2015 pa. Kaya, imagine mo, dumami yung may hanap buhay na Pilipino, tapos bata. Di dumadami yung kita. No, dumadami yung purchasing power, disposable incomes, spending power. Bukod sa Pilipinas, umangat rin sa upper middle income class ang Jordan, Micronesia, Sri Lanka at Vietnam. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na magbubunga ng mga oportunidad ang bagong estado na ito ng Pilipinas. 'Pilipinas. Hataw Balita ngayon.
Ipinaliwanag ng Department of Education na hindi solusyon ang pag-shift sa online class ng mga estudyante matapos ang magkakasunod na ulat ng karahasan sa mga paaralan. Samantala, muli namang nagbabala ang DepEd na may kakaharaping parusa ang mga nagpapakalat ng fake threats sa mga eskwelahan. May humahataw na balita si Mia Alonso. Sa gitna ng tumitinding pag-aalala ng mga magulang dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa, sinabi ni Department of Education Secretary Sani Angara na hindi agad-agarang makalilipat sa online learning setup ang mga eskwelahan. In some schools, it exists, but it's not something that is readily available. Alam niyo naman yung state of internet infrastructure natin. At syempre, yung ibang magulang, hindi rin kaya na. Ayon kay Secretary Angara, nananatiling hamon ang internet connectivity at access sa teknolohiya para sa mas maraming pamilyang Pilipino. Sinabi rin niya na ang kalagayan ng infrastruktura sa internet sa bansa ay hindi pa ganap na handa at hindi rin kayang suportahan ng ilang magulang ang ganitong setup. Sa halip, binigyang diin ng kalihim na pinagtutuunan ng pansin ng DepEd ang pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan. Ito ay sa pamamagitan ng mas maraming presensya ng mga pulis, dagdag na security guards, CCTV installation at ilan pang safety protocols upang masiguro ang seguridad sa mga estudyante habang nagpapatuloy ang face-to-face classes. So, naka several meetings na kami with PNP, with DSWD, dun sa first aid aspect, etc. Pero itong mga threats, kailangan talaga seryosohin kasi kung totoo yan, we cannot risk, hindi natin pwedeng i-risk na magpasukan talaga. So, siniseryoso natin lahat ng mga threats na gano'n. Kahapon nabulabog ang isang paaralan sa Bagong Silangan, Quezon City matapos ang umano'y bantas seguridad na nagdulot ng takot sa mga mag-aaral at guro. Naiulat din ang umano'y barilan at isang nasugatang guro sa insidente na agad namang nagdulot ng pag-aalala sa publiko. Subalit sa inilabas na pahayag ng Quezon City Police District, lumalabas sa paunang pagsusuri na ang ingay ay mula sa kalapit na construction site at inakala lamang ng mga estudyante na ito ay putok ng baril. Kinumpirma ng pulisya na walang shooting incident na nangyari at walang naitalang nasugatan o anumang untoward incident sa paaralan. Isa lamang anila itong fake threat sa eskwelahan. Dahil dito, muling ipinaalala ng Department of Education na hindi basta-basta ang mga ganitong pagpapakalat ng maling impormasyon at nagbanta na papatawan ng parusa ang mga mahuhuling gumagawa nito. Kailangan talaga seryosohin kasi kung totoo yan, we cannot risk, hindi natin pwedeng i-risk na magpasukan talaga. So, siniseryoso natin lahat ng mga threats na gano'n. There was one in Batangas a few days ago. Ngayon, sa Bagong Silangan. Yes, we will have penalties for, these are very serious violations. May criminal pa yan. Pwedeng expulsion, pwedeng suspension, pwedeng dismissal. Ayon sa DepEd, ang mga estudyanteng mapapatunayang nasa likod ng paggawa o pagpapakalat ng mga school threats ay maaaring maharap sa suspensyon, expulsion o dismissal, pati na rin ng posibleng kasong kriminal depende sa bigat ng paglabag. Samantala, iniulat din ng ahensya na nakikipagtulungan sila sa PNP at sa DICT para maimbestigahan kung may tao o grupong nasa likod ng sunod-sunod na insidente ng school violence. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Itinuring ng National Capital Region Police Office o NCRPO na isang false alarm ang kumalat na ulat kahapon ng umano'y shooting o stabbing incident sa Bagong Silangan High School sa Quezon City. Ayon sa NCRPO, wala pa ring impormasyon ang otoridad kung sino ang nagpakalat ng mensaheng nagdulot ng takot at pagkataranta sa mga estudyante, guro at magulang. Sinabi rin ng pulisya na ang tunog ng inakalang putok ng baril ay nagmula lamang sa isang construction site sa katabing gusali. Agad namang rumisponde ang mga pulis na nasa paaralan noon para sa isang pagpupulong upang tiyaking ligtas ang mga mag-aaral at mga guro. I assure you, wala pong katotohanan yan. Siguro po meron lang pong mga estudyante na
natakot dahil po nung nagkaroon po ng counting commotion ay sumabay po yung may pagsabog do sa isang construction. So inassume po nila na meron pong nagpaputok ng baril. Naglabas na rin ng pahayag ang pamunuan ng Bagong Silangan High School kung saan kinumpirma walang naganap na pananaksak o barilan sa kanilang paaralan kahapon. Nagkaroon ng panandaliang pagkataranta sa paaralan kung saan makikitang nagtatago ang ilang estudyante sa mga silid-aralan dahil sa kumalat na ulat. Muli namang hinikayat ng PNP ang publiko na iwasang magpakalat ng maling balita at huwag ding agad maniwala sa mga hindi verified information. Hataw Balita ngayon. Mahigpit ngayong binabantayan ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang menor de edad na sangkot sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Yan ay habang isinasailalim sila sa intervention program. Bukod sa wala pang komunikasyon sa kanilang mga magulang, hindi rin sila pinapayagan na makihalubilo sa ibang Children in Conflict with the Law o CICL habang sumasailalim sa assessment. Hindi rin sila pinapahintulutang gumamit ng telebisyon, cellphone o anumang gadget. Tanging mga doktor, social worker, psychologist at iba pang kasama sa kanilang rehabilitasyon ang nakakasama ng mga ito sa ngayon. Nananatili lamang sila sa kanilang silid na may sariling palikuran habang ang kanilang mga gawain ay nakabase sa intervention plan ng multidisciplinary team. Kailangan pa po sila ng intensive na monitoring. Ang malinaw sa ngayon, hindi muna po mahalo sa ngayon. Pero as to when, hindi pa rin po natin masasagutin yan. Kasi base pa rin po, paulit-ulit sabi ko, no, base pa rin sa assessment ng ating mga multidisciplinary team. Ayon sa DSWD, umaabot sa 364 days o halos isang taon ang average length of stay o itinatagal ng mga CICL sa rehabilitation centers. Ngunit nakadepende pa rin ito sa magiging kalalabasan ng assessment ng multidisciplinary team. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Department of Justice na dapat na magkaroon ng batas sa Pilipinas laban sa violent extremism kasunod na nangyaring pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City noong June 22. Hinihikayat ng DOJ ang Kongreso na gawing prioridad ang pagbalangkas at pagpasa ng batas hinggil dito. Si Dante Amento, humahataw. Panahon na para sa Department of Justice na magkaroon ang Pilipinas ng batas na naglalayong labanan ang paghahasik ng violent extremism o kaguluhan. Nakita ng DOJ ang pangangailangan nito matapos ang nangyaring pamamaril ng dalawang estudyante sa mga kapwa nila mag-aaral sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa pagdinig ng Senado noong Miyerkules, natalakay ang tungkol sa posibilidad na maaaring impluwensyado ng isang online extremist group na 764 ang ginawang pamamaril ng dalawang menor de edad. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., pinag-usapan na nila ang pagsusulong ng batas kontra violent extremism. Partikular na dito ang sinasabing nihilistic violent extremism o NVE na nabuo sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos. Sinasabing nanghihikayat umano ito ng mga kabataan para gumawa ng karahasan at pornography. Nagre-recruit umano ang mga ito ng mga magiging miyembro sa pamamagitan ng mga online games gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox. Kaya naman para sa DOJ dapat nang magkaroon ng isang batas dito sa Pilipinas na nakatuon sa problemang ito. Kilalanin na may ganitong fenomeno na nangyari na sa mundo at sa Pilipinas. Pangalawa, bigyan ng pangalan. So yung NVE na term na yan, yung ginagamit yan sa US tsaka sa Australia at sa Canada. Pero sa ibang jurisdiction, iba yung term nila, no? Parang nihilistic extremist violence naman. Parang small difference, but it makes a world of difference in terms of the focus of the law, the focus of the jurisdiction, no? Binigyang diin ni Undersecretary T na dapat kilalanin at bigyan na ng pangalan ang krimeng ito sa bansa.
Kaugnay nito ay minungkahi ng Justice Department ang pagbuo ng interagency body dahil naniniwala sila na hindi ito malulutas ng law enforcement lamang kundi nangangailangan din ito ng tulong mula sa iba pang mga sektor gaya ng edukasyon. Pangatlong, dapat nandun sa batas kung sino yun mamumuno dun sa pagtugon sa ganitong problema. Tingin namin dyan, dapat interagency body yan, no? Kasi yung ganitong problema, hindi yan masusolusyonan lang ng law enforcement o ng social welfare o ng education, no? Dapat whole of government approach, if not a whole of nation approach. Bukod dito, importante din anila ang pakikipagtulungan ng ibang mga bansa dahil sa isang transnational na krimen ang NVE na madalas na gumagamit ng international platform. Tapos titinan din natin yung mga mechanisms for coordination with international bodies, no? Kasi nga pagdating sa krimen tulad ng NVE, tulad ng transnational to, no? Hindi natin kaya to solusyonan na mag-isa tayo dahil minsan yung mga masamang tao, taga-ibang bansa, at yung mga plataforma mismo na ginagamit nila ay international platforms. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Sa iba pang balita, patuloy na binabantayan ngayon ng Pag-asa ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng pumasok ito sa loob ng PAR sa kalagitnaan ng susunod na linggo at inaasahang lalakas sa Super Typhoon category. Sa oras na pumasok ng PAR, ito'y papangalan ng Bagyong Inday. Gayunman, ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay mataas pa ang posibilidad na magkaroon ng pagbabago sa track ng bagyo, kaya't wala pang kasiguraduhan ang magiging senaryo sa pagpasok nito sa bansa. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, ang isang Korean national na wanted sa South Korea. Ang undesirable alien na tagpuan ng mga operatiba na nagtatago sa Angeles, Pampanga. Si Lea Ilagan, humahataw. Hindi na nakapalagpa ang Korean national na ito nang harangin at arestuhin ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Angeles, Pampanga. Ang dayuhan, sinasabing wanted sa South Korea dahil sa pagkakasangkot sa no-show scam. Hinuli natin yung isang undesirable alien. May red notice ito for scamming 24 individuals that leads up to more or less 200 million Korean won doon sa no-show scam niya. Hinihikayat umano ng suspect ang mga nais nitong biktimahin na bumili sa kanya ng iba't ibang produkto. Subalit kapag nakapagbigay na ng pera, hindi na ito nagpapakita pa. He is posing as a legitimate businessman. So may mga products ito na which is catchy to the eye of those investors. Ngayon, nag-i-invest sa kanya, nagbibigay ng pera, and then biglang mawawala. Ayon kay CIDG National Capital Region Chief, Police Colonel John Giagi, inalarma sila ng Korean government kaugnay sa pagtatago sa bansa ng suspect. Matapos makumpirma sa Bureau of Immigration na nakapasok sa bansa ang suspect, agad silang nagsagawa ng operasyon kung saan natagpuan ito sa Angeles, Pampanga. Bukod sa kasong kinakaharap sa South Korea, napag-alaman din na overstaying na ito sa Pilipinas. Yung mga foreigners dito, we welcome them as part of our tourism industry, But it is not a heaven for those na criminals involved, both doon sa countries nila at saka dito. So ipinapakita natin dito na kung may mga records sila, may mga red notice sila, nakukuha pa rin natin sila dito sa Pilipinas. Huhulihin natin sila. Na-turn over na ng CIDG sa Bureau of Immigration ang suspect para sa kanyang deportation. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, muling pinaaalalahanan ng Department of Migrant
workers, ang mga overseas Filipino worker na mag-ingat laban sa mga scammer na nagpapanggap na konektado sa ahensya. Partikular nila ito sa mga nag-aalok ng welfare at repatriation assistance na may kapalit na bayad. Binigyan din ng DMW na ito ay malinaw na scam dahil ang tulong mula sa DMW ay libre o walang bayad. Hinihikayat nito ang lahat na maging mapanuri at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang gawain na may kapalit na halaga. Para sa karagdagang detalye, maaaring i-check ang mga official social media accounts ng DMW. Hataw Balita ngayon. Arestado ang dalawang suspect na umano'y sangkot sa malawakang illegal recruitment na sinampahan ng kaso ng Department of Migrant Workers. Kinilala mga ito na sina Maria Teresa Sibayan Constantino at Prudencio Pascua. Sila inaaresto sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa Cagayan noong June 25, 2026 sa bisa ng warrant of arrest sa inisyo ng Regional Trial Court Branch 6 sa Apari. Batay sa investigasyon ng DMW, nang hihikayat umano ang mga suspect na mga aplikante sa pamamagitan ng pag-aalok ng trabaho bilang factory worker sa Poland. Sila'y pinapangakuan ng buwan ng sweldo na 120,000 pesos kapalit ng processing fee na 250,000 pesos kada aplikante. Sinasabing nagpakilala pa umano si Pascua bilang dating OFW sa Brunei at siyang tumulong kay Constantino para makapagtrabaho sa abroad. Natuklasan din sa investigasyon na may iba pang mga kasabwat ang dalawang suspect na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Inaanyayahan ng Philippine Embassy sa Czech Republic ang lahat ng mga Pilipino doon na maging ang mga nasa iba pang parte ng Europa na dumalo at makiisa sa gaganaping 2026 Filipinska Barrio sa darating na July 4 local time sa Czech Republic. Tampok sa gaganaping event ang selebrasyon ng mayamang kultura at pagkakaisa ng mga Pilipino. Kalinsabay nito ay maaari din na mag-avail ng iba't ibang government services dito ang mga overseas Filipino workers sa July 4 at July 5 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kabilang na dito ang OWA, e-card, printing, OWA, membership renewal at ang balik manggagawa contract verification. Magkakaroon din ng sports event gaya ng basketball at volleyball tournament at OWA Cup 2026 na gaganapin naman sa July 5 at July 6. Tampok rin dito ang mga natatanging performances, raffle draws at food stalls. So mark your calendars, July 4, 2026. At magkita-kita tayo sa Sportovny Hala Kralovka. Experience the warmth of Filipino hospitality, the energy of our music, the colors of our traditions, at ang saya ng ating Filipino spirit. Bring your family, your friends, at buong tropa because this is more than just a fiesta. It's a celebration of who we are as one Filipino community in Czechia. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Lynn Perez mula sa California, USA. Global News. Magandang umaga sa iyo, Bernard, at good morning sa ating mga kasambahay. Narito na po ang ating Global News. Mahigit isang linggo matapos ang pagtama ng isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Venezuela, ay nakakahanap pa rin ang mga rescuers ng mga buhay mula sa ilalim ng mga guho. Dahil dito, hindi nawawala ng pag-asa ang mga search and rescue team mula sa iba't ibang bansa na may masasagip pa silang mga nakaligtas sa kabila ng mga lumipas na araw. May hataw na balita si Tito Paz. Sa paglipas ng mga araw, matapos ang nangyaring magnitude 7.2 at 7.5 lindol sa Venezuela noong nakaraang linggo, June 24,
patuloy na nagiging pahirapan ang isinasagawang search and rescue operation ng iba't ibang team mula sa maraming bansa upang tumulong sa pagkuha ng mga posible pang nakaligtas mula sa malakas na pagyanig. Isa sa mga nailigtas ang security guard na si Hernan Hill na natagpuang buhay 8 araw matapos ang lindol. Nagtulong-tulong ang mga rescue team mula sa mga bansang Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Portugal at Estados Unidos upang matiyak ang ligtas na pagkuha kay Hernan sa ilalim ng mga debris. Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas por los escombros que están saliendo. Ya esa es la idea, que te pasemos la antiparra, por favor. Hindi naging madali ang pagliligtas sa kanya dahil sa halos 9 metrong lalim ng kanyang kinaroroonan. Dagdag pa ang unti-unting pagguho ng mga konkreto at debris na patuloy na nagiging banta sa kanyang kaligtasan. Él está abajo. Okay. Nos encontramos nosotros arriba de Hernán. Hay que garantizar que las operaciones que vayamos a hacer ahorita no lo vayan a colapsar. Vayan a seguir colapsando. Dile que vamos a regresar, que sigamos trabajando y que va a escuchar movimientos y ruido. Hernán, continuamos trabajando para llegar a ti. Seguimos trabajando. Vas a escuchar ruido. Pronto vamos a estar contigo. Makalipas ang mahigit 100 oras ng pahirapang operasyon, matagumpay na nailabas ng buhay si Hernan. Bukod kay Hernan, isang lalaki pa ang nailigtas matapos ang 7 araw sa ilalim ng mahigit 20 metrong mga guho. Ilang oras ding nagpatuloy ang paghuhukay ng mga rescuer bago siya ligtas na mailabas at mabigyan ng paunang lunas. Isa pang babae ang matagumpay na naiahon mula sa makitid na espasyo sa loob ng gumuhong gusali. Maingat siyang ginabayan ng mga rescuer hanggang sa makalabas ng ligtas mula sa mga debris. Samantala, hindi lamang mga tao ang nailigtas sa mga guho dahil ilang mga aso rin ang matagumpay na naiahon ng mga search team matapos ang ilang oras na maingat na paghuhukay. Agad silang binigyan ng tubig at paunang lunas matapos magtamo ng mga pinsala dahil sa matagal na pagkakaipit sa ilalim ng mga guho. Ang asong ito, dinilaan pa ang rescuer na nakakuha sa kanya na tila labis na nagpapasalamat matapos siyang iligtas sa mga debris. Sa huling tala ng pamahalaan, umaabot na sa halos 2,300 ang kumpirmadong nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang search and rescue operations sa pag-asang may masasagip pa silang mga buhay mula sa ilalim ng mga guho. Tito Paz, humahataw sa balita ngayon. Labis na ikinalungkot ng Miss Grand International ang pagpanaw ng beauty queen na si Scarlett Rodriguez na nasawi matapos ang mapinsalang lindol sa Venezuela. Nagpahayag ng pakikiramay ang organisasyon ng pamilya ng biktima sa lahat ng mga naapektuhan ng sakuna kasabay ng panalangin para sa katatagan ng mga residente. Si Rodriguez ay isang Venezuelan model na nakabase sa Estados Unidos na naging kinatawan ng Orlando sa Miss Grand Florida 2025. Ayon sa Miss Grand Florida, hindi lamang siya maaalala dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati sa kanyang kabutihan at pagiging inspirasyon sa kapwa. Nananawagan din ang organisasyon ng dasal at suportang pinansyal para sa pamilya ni Rodriguez habang patuloy silang nagluluksa sa kanyang pagpanaw. Hataw Balita ngayon. Lumampas na sa 400 ang bilang ng mga nasawi sa patuloy na paglala ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo or DRC. Ayon sa Health Ministry, umakyat na sa 1,406 ang kumpirmadong kaso, kabilang ang 438 na nasawi habang patuloy ring nadaragdagan ang mga apektadong lugar.
Nagbabala naman ang World Health Organization na maaring mas mataas pa ang tunay na bilang ng mga namatay dahil sa mga kasong patuloy pa rin bineberipika. Pahirapan pa rin ang pagtugon sa outbreak dahil sa karahasan, paglilipat-lipat ng mga residente, pagtutol ng ilang komunidad sa gamutan at kakulangan ng kapasidad sa mga pagamutan. Samantala, naglungsad na ang pamahalaan ng 319 million response plan habang nangangako naman ang mga donors at international partners ng 910 million na tulong para labanan ng pagkalat ng Ebola sa DRC at sa Uganda. Hataw Balita ngayon. Kasabay ng nararanasang record-breaking heatwave, isang malaking wildfire ang sumiklab sa southern France na umabot na sa highway at naging sanhi ng paglikas ng mahigit 3,000 residente at turista. Tinatayang mahigit sa 1,200 hectares na ng kagubatan ang nasusunog habang halos 2,000 bumbero mga waterbombing aircrafts ang nakikipaglaban sa apoy. Ayon sa mga otoridad, pinalala ng malakas na hangin, matinding init at tuyong vegetation ang mabilis na pagkalat ng sunog sa ilang lugar na malapit sa Marseille at sa border ng Spain. Dahil sa sunog ay pansamantala nang isinara ang ilang highways at paliparan para sa kaligtasan ng lahat. Nagbabala naman ng mga meteorologists na posibleng tamaan muli ng panibagong matinding heatwave ang France sa susunod na linggo na maaring magpalala sa panganib ng mga wildfire. Hataw Balita ngayon. Mahigit 20 ang nasawi habang halos 100 naman ang sugatan matapos muling maglungsad ang Russia ng tinagurian nitong pinakamalaking pag-atake sa kabisera ng Ukraine na Kiev. Tumagal ng mahigit 11 oras ang sunod-sunod na pagpapakawala ng daang-daang drone at missiles na tumama sa mga residential area at iba pang civilian infrastructures. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Nabalot ng pagsabog at makapal na usok ang iba't ibang bahagi ng Kiev matapos ang magdamag na pag-atake ng Russia gamit ang halos 500 drone at mahigit 70 missile. Tinamaan ang mahigit 30 lokasyon sa lungsod, kabilang ang mga apartment, hotel, ambulance station at iba pang pasilidad. Dahil dito, mahigit 50,000 residente ang nagkanlong sa mga underground metro station habang nagpapatuloy ang pag-atake. Isa sa pinakamatinding tinamaan ang isang 9-story na residential building kung saan bahagyang gumuho ang ilang palapag. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder habang may mga pamilyang hindi pa natatagpuan sa ilalim ng mga guho. Будинок Даранського району, частину якого буквально знесло, тут тривають ритуальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Ayon sa pamahalaan ng Kiev, hindi lamang mga tirahan ang nasira. Tinamaan din ang isang ambulance substation kung saan nasira ang maraming ambulansya na sana ay magagamit sa pagresponde sa mga biktima. Масова атака на Київ, балістика, крилаті ракети. БПЛА, пошкодження у всіх районах міста. Цей житловий будинок зазнав найбільших руйнувань. На підстанції швидкої допомоги також будівля, якої теж пошкоджена, зазнала багато пошкоджень, 9 авто швидкої. Samantala, iginiit ng Kremlin na gumanti lamang ang Russia sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad sa loob ng teritoryo nito. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, mga militar at paramilitary targets lamang ang tinarget ng Russian forces. Утром сегодня во время собственно, ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам. Pinabulaanan naman ito ng Ukraine. Giit ng mga opisyal, mga civilian at residential area ang tinamaan ng mga missile at drone ng Russia.
Nanawagan din si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado nito na madaliin ang pagpapadala ng karagdagang air defense systems upang maprotektahan ang mga lungsod laban sa mga katulad na pag-atake. Samantala, sa hiwalay na pahayag, binatikos din ni Peskov ang mga bansa sa Europa dahil sa patuloy umunong pagpapalakas ng kanilang depensa at suporta sa Ukraine. Aniya, lalo lamang itong pinatitindi ang tensyon sa rehiyon at nag-uudyok sa Russia na magpatupad ng karagdagang hakbang para sa sarili nitong seguridad. Можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению. Patuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga gumuhong gusali habang pinangangambahan ng mga otoridad na posible pang tumaas ang bilang ng mga nasawi. Nananatili rin sa ilalim ng air raid alert ang ilang bahagi ng Ukraine dahil sa banta ng panibagong pag-atake mula sa Russia. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Natapos na ang isinasagawang indirect talks sa pagitan ng mga kinatawan ng Estados Unidos at Iran sa Doha sa pamamagitan ng mga mediators mula sa Qatar at Pakistan. Inaasahan naman ang susunod na round ng pagpupulong pagkatapos ng libing ni dating Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. May hataw na balita si James Bontuyan. Kinumpirma ng Qatar at Pakistan na may positibong resulta ang ginawang magkahiwalay na pakikipag-usap ng mga kinatawan ng Estados Unidos at Iran sa mga mediators sa Doha, Qatar. Bagamat hindi direktang nagharap ang magkabilang panig, nagsilbing tagapamagitan ng mga opisyal mula sa dalawang bansa upang ipagpatuloy ang pagpapatupad ng Islamabad Memorandum of Understanding o MOU na nagpatigil sa labanan noong Hunyo. Ayon sa mga mediator, tinalakay sa pulong ang mga issue tulad ng pagpapatuloy ng paglalayag sa Strait of Hormuz, pagpapalaya sa mga naka-freeze na Iranian assets at pagpapatupad ng mga unang kasunduan sa MOU. Hindi pa lubos na natalakay ang nuclear program ng Iran na inaasahang pag-uusapan sa mga susunod na pagpupulong. The basic message is that yes, the progress has been made. So the headline should go as the progress made and not as the progress not made on certain issues. Samantala, nauna nang sinabi ng pamahalaan ng Estados Unidos na maayos ang takbo ng mga pag-uusap. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, nakatutok muna ang mga technical negotiators sa mga detalye ng kasunduan at susunod na tatalakayin ang usapin sa nuclear program ng Iran. Nagpahayag din si US President Donald Trump na kumpiyansa siyang umuusad ang denuclearization ng Iran. Sa panig naman ng Iran, sinabi ng delegasyon na pinamumunuan ni Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi na nagkasundo ang magkabilang panig na bumuo ng isang communication channel para agarang maitala at maiulat ang mga posibleng paglabag sa MOU. Tinalakay rin ang pagre-release sa mga naka-freeze na pondo ng Iran at ang paggamit ng bahagi nito sa pagbili ng mga mahalagang pangangailangan ng bansa. The talks in Doha were held indirect. They were indirect talks, as you must have seen the statement released by Pakistan and Qatar. So we'll see how it goes. We are not discouraged by the strong statements. Bagamat may mga matitinding pahayag mula sa magkabilang panig sa mga nakaraang araw, giit ng Pakistan na normal lamang ito sa isang negosasyon. Ayon pa kay Andrabi, ang mas mahalaga ay hindi naputol ang linya ng komunikasyon at nananatiling nasa negotiating table ang Estados Unidos at Iran. So we should rejoice that the fact that the dialogue is continuing. And when we say that the next meeting will be planned after the funeral of the late Supreme Leader, it means that the parties are at the dialogue table. The dialogue has not broken down. It's a continuing process. Inaasahang gagawin ang susunod na round ng indirect talks pagkatapos ng mga seremonya ng paglilibing kay Ayatollah Ali Khamenei na magtatagal hanggang July 9.
Bagamat wala pang eksaktong petsa, nagkasundo ang mga mediator na itakda ang susunod na pagpupulong sa lalong madaling panahon. Sinabi rin ni Andrabi na hindi nila iniaalis ang posibilidad na maganap sa Islamabad ang mga susunod na pagpupulong, bagamat wala pa aniya silang konkretong detalye tungkol dito. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Halos 1.2 million na undocumented migrants ang nag-a-apply para sa legal na paninirahan sa Spain sa ilalim ng regularization program ng pamahalaan. Pinakamarami sa mga nag-apply ay mula sa Latin America, kabilang ang Colombia, Venezuela at Peru, habang malaki rin ang bilang ng mga aplikante mula sa Africa. Upang makuha ang legal na status, kailangang may malinis na criminal record ang mga aplikante at nakapanirahan sa Spain nang hindi bababa ng 5 magkakasunod na buwan bago ang Enero. 3 buwan ang itatakda ng mga otoridad upang suriin ang mga aplikasyon at pagpasyahan kung pagkakalooban sila ng work at residence permit. Ayon sa pamahalaan, layunin ng programa na matugunan ng kakulangan ng manggagawa sa ilang sektor, bagamat tutol dito ang mga konserbatibo at far-right groups na nangangamba na hikayatin ito ang mas maraming irregular migrations. Hataw Balita ngayon. Naglungsad ang Vietnam ng mga bagong insentibo upang mahikayat ang mga mag-asawa na magkaroon ng ikalawang anak matapos tuldukan ng matagal ng two-child policy. Kabilang sa mga benepisyo ang dagdag na 1 buwang maternity leave, libreng prenatal screening at pinansyal na tulong para sa mga kwalipikadong mga magulang. Layunin ng pamahalaan na mapataas ang birth rate at maiwasan ang kakulangan sa manggagawa habang tumatanda ang populasyon ng bansa. Ngunit ayon sa ilang mag-asawa, hindi pa rin sapat ang mga insentibo dahil nananatiling mataas ang gasto sa pagpapalaki ng mga bata. National News. Sa Lunes na ang inaasahang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito ayon sa Senado. Bukas ang nasabing paglilitis sa publiko. May humahataw na balita si Jed Neresina. Direktang mapapanood ng publiko ang bawat detalye at argumento sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa darating na Lunes, July 6. Ayon sa inilabas na advisory ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., magiging open o bukas sa publiko ang paglilitis sa lahat ng pagkakataon. Ngunit dahil limitado ang espasyo, 61 upuan lamang kada araw ang ilalaan para sa mga gustong manood ng live. Ipatutupad din ang first come first serve basis sa pamamagitan ng Senate Visitor Management System o VMS. At para sa mga interesadong makakuha ng upuan, kailangang magparehistro sa official website na vms.senate.gov.ph o iscan ang opisyal na QR code ng Senado. Batay sa advisory ng Senate Secretary, pipiliin lamang sa portal ang nais na petsa at i-click ang impeachment trial option bago ilagay ang mga kinakailangang impormasyon at dokumento. Kaugnay nito, magbubukas ang online registration tuwing 2:00 ng hapon, isang araw bago ang nakatakdang trial date. Ang mga maaprubahan ay makatatanggap ng sariling QR code na magsisilbi namang kanilang entry pass sa Senate Session Hall. Paalala ng Senado, mahigpit na ipatutupad ang tamang decorum, disiplina at mga umiiral na patakaran sa loob ng gusali habang nagpapatuloy ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Hindi na magsusumite ng komento ang House Prosecution sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson ng House Prosecution at isa ring private prosecutor. Ito'y upang maiwasan ang anumang posibilidad ng antala sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May hatong na balita si Rosalie Cos. Inihayag ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi na magsusumite ng komento ang prosekusyon sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court.
Naglalaman ng pre-trial order ng mga napagkasunduan ng prosekusyon at depensa kasunod ng pre-trial conference para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nagsisilbing gabay ito ng mismong impeachment trial. Anya, minarapat ng prosekusyon na wag nang mag-submit ng komento para maiwasan ang anumang posibilidad na magamit ito para iantala ang paglilitis sa July 6, 2026. Dagdag pa nito, wala namang mahalagang isyong kailangang i-correct sa pre-trial order. Ganito rin ang paniniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isang House Prosecution Panel member. Well, katulad po ng binabanggit ng mga ibang makasama ho namin sa prosecution panel, tingin ko naman ho, wala na ho nga kailangang idagdag pa dito po sa mga komento sa pre-trial order. Lalo tigit, very important po sa amin yung pong pagsisimula na po without further delay. Ito pong July 6 first trial date ng impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma naman ng kongresistang magko-comply ang House Prosecution Panel sa pagsumite ng listahan ng mga testigong ipepresenta sa paglilitis simula Lunes, July 6 hanggang 8, 2026. Unang tatalakay ang article of impeachment laban sa Vice Presidente ay grave threats at inciting to sedition. So lahat po ng witnesses relating to threats, isasalang po namin sa susunod pong linggo. Aantayin na lang po natin yung mga pangalan as soon as it gets disclosed. Sa July 6 impeachment trial, magkakaroon muna ng kani-kanyang opening statement ang lead defense counsel at lead prosecutor. Gayun din inaasahang reresolbahin ng impeachment court ang mga nakabinbing mosyon ng dalawang kampo. Rosalie Coz, humahataw sa balita ngayon. Naantala umano ang pagkukumpleto ng mga affidavit ng ilan sa mga nagpapakilalang dating bodyguards ni former Congressman Saldico. Ayon sa Office of the Ombudsman, ang legal counsel ng mga ito na si Attorney Baligod umano ang laging nanghihingi ng extension. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Hindi pa pirmado ang nabuong mga affidavit ng 8 sa mga nagpapakilalang dating bodyguards ni former Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, June 20 nang ibigay nila ang draft ng mga affidavit. Ngunit 2 beses na umanong humingi ng tig-1 linggong extension si Attorney Levy Baligod, kanilang legal counsel, para pag-aralan ang mga salaysay. Nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligod, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. Aniya, nakikipagtulungan naman sa mga investigador ang ex-bodyguards at personal na nagtutungo sa kanilang tanggapan. Ngunit pagdating umano sa pirmahan ay kumakabig at idinadahilan na hindi pa ito nare-review ng kanilang abogado. Bagamat karapatan naman na sumangguni sa legal counsel, nais na ng ombudsman na mapirmahan na agad ang mga affidavit. Pero these affidavits are quite straightforward. Hindi naman siya masyadong mahaba. So in a matter of minutes, the lawyers can go over it and see kung okay na ba in form and in substance, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa namin nakukuha. Napakasimpleng bagay. Well, for us, it's a cause of delay for us. I don't want to speculate as to what is going on behind on their end, no? Paliwanag ng anti-graft body, hinihintay nila ang affidavit ng 8 partikular na ex-bodyguards dahil ang mga ito ang may first-hand knowledge pagdating sa umano'y paghahatid ng pera sa mga politiko. Balak nilang isama ang mga ito sa mga ebidensyang gagamitin para makapagsampa ng mga kaso kay former House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico. The investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zaldi categorical and consistent as to those facts. Para naman sa iba pang bodyguards, sinabi ni Clavano na broad ang statements at walang nakikitang personal na kaalaman ng mga ito sa aktual na hatiran ng pera. Samantala, hindi muna isinasa publiko ng ombudsman ang iba pa nilang hawak na ebidensya dahil malalaking abogado at makapangyarihang personalidad nila ang kanilang makakaharap sa oras na maisampa ang kaso. Umaasa naman ang tanggapan na pipirmahan ng mga naturang bodyguards ang kanilang mga sinumpaang salaysay. A week from now, so next Thursday I believe, or next Wednesday. So ang sa akin lang, sana mapirmahan na ng mga affiants para
we can tuck that into our bank of evidence. Hinihingi pa ng UNTV ang panig ni Attorney Baligod, ngunit wala pa itong pahayag sa ngayon. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahan na ng Office of the Ombudsman ang naging pahayag ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez na wala umanong batayan ang mga akusasyong nag-uugnay sa mambabata sa umano'y mga ghost flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ebidensya ang kanilang mga batayan sa mga ihahaing kaso. Sa katunayan rin anya, kasama sa mga ito ang mga binubuong individual affidavits na mga nagpapakilala o nagpakilalang dating bodyguards ni former Congressman Saldico. Expected na ganun na maging response nila. Like I mentioned, a lot of the people that we go up against will always point to political persecution. But what we are concerned about here in the office is the evidence that we have on the respondents, and that's the only thing that will drive us here or there. Hataw Balita Ngayon. Ipinagutos naman ng Sandigan Bayan 7th Division na i-archive o isantabi muna ang kasong graft ni former Congressman Saldico. Ayon sa Anti-Graft Court, lagpas na 6 na buwan na simula noong nailabas ang warrant of arrest laban sa dating kongresista noong November 2025. Ngunit nananatili pa rin itong at large o pugante sa batas. Sinabi rin ng prosekusyon na wala na itong ibang address na maibibigay upang matunton ang dating mambabatas. Ayon sa resolusyon, mananatili muna ang kaso sa Judgment and Records Section ng Sandigan Bayan habang wala pa sa korte ang jurisdiksyon ni Saldico. Hataw Balita Ngayon. Sa iba pang balita, bagaman nagsimula ng panahon ng tag-ulan, patuloy pa rin ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing pinagkukunan ng water supply ng mga taga Metro Manila. At para talakayin ang patungkol sa bagay na ito, makakausap natin ngayong umaga si Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson, Engineer Patrick Dizon. Magandang umaga po, Engineer Dizon, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Hi, magandang umaga po, Sir Bernard, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa inyo pong programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, Engineer, sa patuloy po na pagbaba ng level ng tubig dito sa Angat Dam, ano po ba yung update sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila? Meron na po bang ginawang pag-adjust? Opo. Actually, Sir Bernard, sa ngayon po, as of 5 in the morning ay nasa 160.18 po yung ating pong level sa ating pong reservoir. So, actually, nung July 1, nung nakarang araw, ay bumaba na po ito sa ating pong critical level. So, sa ganitong level po kasi, Sir Bernard, ay kailangan na talaga po nating na i-manage yung tubig sa ating pong reservoir. Kaya po kami sa Angat Technical Working Group, ito po yung grupo po ng iba't ibang mga ahensya na gumagamit po sa ating pong Angat Dam. Ay kasama po dito ang ating pong National Water Resources Board, National Irrigation, ang ating pong NAPUCOR at ang Pag-asa. Ay kami po ay nag-meet po para pag-usapan yung magiging alokasyon. So ngayong July 1 po ay ang ating pong alokasyon sa domestic water supply ay nasa 48 cubic meter per second, o kung ikukumpara mo po to sa mga lagayan po natin ng tubig ay nasa around 0.2 billion na litrong tubig kada araw. Yun po yung kailangan po natin para masuplayan po natin yung ating po mga customer dito sa MWSS service area. Opo. Ba nagbawas na tayo ng alokasyon o yung pressure? Naalala ko po dati pakitama po ko, pagka konti na o kulang na yung supply natin ng tubig galing Angat Dam, nagbabawas ng pressure para makatipid. Sa ngayon po ba may ganun ang senaryo? Actually, Sir Bernard, simula pa po nung umpisa po nitong taon po, ay nagkaroon na tayo ng tinatawag po nating mga conservation measures sa ating po Angat Dam. So, as much as possible po, ay amin pong minamanage po yung ating pong tubig sa ating pong reservoir. So, simula nung
simula nitong taon po na to ay nagkakaroon na po tayo ng tinatawag na pagbabawas na din po, no. It's an initiative po, no, sa ating pong mga konsesyonaryo para po mabawasan din po yung mga leak kasi pag hindi po ito ginawa ay matatapon lamang po yung mga leakages sa ating pong mga linya kasi paggabi po, no, especially pag walang gumagamit mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 o hanggang alas 6 ng umaga ay kapag malakas po yung pressure po, no, ay natatapon lamang po. Pero yung mga ina-announce naman po na mga interruption po, no, ng ating pong mga konsesyonaryo ay ito po yung mga maintenance activities naman po, no, na regular po nating ginagawa po, no, para mapaayos po yung ating pong serbisyo tulad po ng pagre-repair sa ating pong mga planta, mga pump station, mga valving activities po natin para sa ating pong mga network maintenance at yung mga pagsasagawa po natin ng mga leak at mga interconnection activities. Sakali po na nabanggit nyo kasi kanina, nasa 160 cubic meters, kung tama po ako, yung level ng tubig sa Angat Dam. Kung sakaling bumaba pa po siya, doon sa critical level, mga anong level po ba yun? May senaryo po ba na mas babawasan pa ang pressure o magkakaroon na tayo ng, kumbaga, mga interruption ng supply sa tubig dito sa Metro Manila? Opo. Actually, Sir Joss, simula pa po nung 2019 po, no. Pinag-utos na po ng MWSS Board of Trustees yung ating pong pagsasagawa po nung pagtatayo or pagko-construct ng mga short to medium term na mga projects po natin. Kasi ayaw po natin na maging heavily dependent po tayo sa ating pong Angat Dam. So, sa pamamagitan po nito ay ang pagkukonstruct po natin ng mga additional water sources ay may pagpakukuhanan pa po tayong mga additional water sources. So, 6 yung bagong planta po na naitayo po natin at ready po mag-operate po this year po, no. 3 sa Cavite, 1 sa Pasay, 1 sa Antipolo at isa din po sa may part po ng Laguna Lake po, no. So itong mga additional water sources po natin po na to ay ating pong magagamit po, no, if ever man po na mabawasan po tayo ng alokasyon ng gagaling sa Angat Dam. Tama po ba yung pagkakarinig ko po, yung ito po bago 6 pero sa ngayon 3 po yung magagamit na, tama po ba, sir? Opo. Actually, meron na po tayong 6 na treatment plant po sa ngayon po, no, na kumukuha na po sa ating pong Laguna Lake. So itong mga additional na planta po na to ang makakatulong po sa atin po, no, if ever po na mabawasan po yung ating pong alokasyon. Aside from that, Sir Bernard, ay mayroon din po tayong mga deep wells na hiniling sa ating pong National Water Resources Board na pwede na rin pong mag-operate po, no, around 100 plus po na mga deep wells po ito na naka-construct po dito sa may palibot po ng buong Metro Manila para just in case po na patuloy yung pagbaba po ng ating pong tubig sa ating pong reserva ay patuloy pa rin po tayo makapag-supply ng tubig sa ating pong mga customers. Magandang mensahe po yan, sir, na meron tayo palang alternatibong mapagkukunan ng tubig. Ito po ba, hindi naman magdudulot naman kung gagamitin natin ito sakali? Hindi naman po kaya magdudulot ito ng dagdag singil sa ating mga bill sa tubig? Opo. Actually, ito pong mga inisyatibo po nito, no, ay in-approve po ng MWSS noong 2019 pa po. So, simula po noon po ay ito po ay mga investment po ng ating pong mga konsesyonaryo na chine-check naman po ng ating pong regulatory office dito sa MWSS kung prudent ba or efficient po yung paggagastos po ng ating pong mga konsesyonaryo sa mga ganitong mga proyekto. Kaya kami po, no, sa MWSS ay every year po ay chine-check po natin ito at ini-inform naman po natin every January po yung ating pong mga customers po, no, kung may pagtaas o may pagbaba man po sa singil po ng tubig po sa ating pong mga customers. Alright, so wala naman po agad kung gagamitin natin parang biglang tataas ang bill sa tubig. Wala naman pong ganong senaryo. Opo, wala naman po sa ganun po, no, kasi ang ating pong pagtaas o pagbaba po sa ating pong water tariff ay nangyayari lamang po yan every year po. So immediately wala naman pong pagtaas na mangyayari. Ayun, salamat po. Marami po akong gustong tanong pero kulang tayo sa oras. Baka po may gusto kayong ibigay na mensahe sa ating pong mga kababayan
Lalo na po inaasahan natin na meron tayong El Nino ngayon Ano po? Nasa inyo po yung pagkakataon ni Engineer para magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan. Opo, maraming salamat Sir Bernard po sa pagbibigay ninyo po sa amin sa MWSS ng mga pagkakataon sa ganitong mga interviews po para ma-inform po natin yung ating pong mga kababayan kung ano po yung mga ginagawa po ng MWSS at ang ating pong mga konsesyonaryo para mapabuti po namin yung ating pong serbisyo po sa ating pong mga kababayan, especially po ngayong mga panahon ng El Nino kasi ngayong El Nino po ay mararamdaman po natin yung epekto po nito. Hindi lamang po this year, actually ang sinasabi nga po ng Pag-asa ay mararamdaman po natin ito hanggang next year. Kaya po kami sa MWSS po yung ating pong panawagan po sa pagtitipid po ng tubig ay patuloy pa rin po gaya po ng nagiging panawagan naman po ng Department of Energy para sa pagtitipid po natin sa paggamit po ng mga gasolina at sa mga kuryente. So yung ating pong mga tipid tips po ay pinopost po ng MWSS, NWRB, Maynila at Manila Water sa kanila pong sa amin pong mga social media accounts po. So sundan po natin ito Sir Bernard kasi yung mga paunti-unting mga pagtitipid po kapag bawat isa po sa atin ay ginagawa po natin ito ay malaki po yung ating pong may tutulong po para malagpasan po natin yung epekto po ng El Nino. Yun lamang po Sir Bernard at maraming salamat po sa ating lahat. Ayun, maraming salamat po MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon. Weather News. This time naman, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, July 3, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito ng lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 3, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang bagyo pong tinawag po nating Henry ay narito na po sa mahigit 1,000 kilometro po kanluran ng Northern Luzon. At dahil nga po sa paglayo nitong bagyong si Henry ay umina na rin po itong southwest monsoon o habagat. Mapapansin nyo, halos wala na masyadong kaulapan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Kabisayan. Kaya ngayong araw, ang umiiral po na weather system natin ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga dito sa Karagatang Pasipiko. At dahil po doon, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Itong weather system po na ito ay magpapatuloy hanggang this weekend. So mainam po, kung may mga activities po kayo, maliit ang posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali habang mas tumataas yung posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Mapapansin nyo nga po, itong ating bansa, walang masyadong mga kaulapan sa araw po na ito, lalo nga easterlies yung umiiral sa ating bansa. At sa ngayon, sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility, ay wala tayong minomonitor na low pressure area. Sa Luzon, inaasahan po natin ngayong araw, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng generally fair weather, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan, mga localized thunderstorms, dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag na sa 27 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius, sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, sa Palawan, mga localized thunderstorms din ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa City, 25 to 31 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman po ng Visayas ay makararanas din ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo na sa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga sa 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao na sa 24 to 32 degrees Celsius.
Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue or wala tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon dito po sa mga baybayin po ng ating kapuluan. Bagamat patuloy po ang paalaala ng Pag-asa kapag may mga thunderstorms, mga pagkulog kuminsan, nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka kapag pumapalaot kayo sa ating karagatan. Samantala po, sa ngayon, meron po tayong minomonitor na nasa labas pa ng tinatawag nating Tropical Cyclone Information Domain. Ganito po yun, no? So meron po tayong 3 domains kung saan po tayo nagmo-monitor. Yung una po yung PAR, yung Philippine Area of Responsibility. Kapag yung bagyo nasa loob po ng PAR, binibigyan po natin ito ng local name. Samantala, kapag nasa loob naman ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory Domain or TCAD, kapag yung bagyo po ay papasok ng PAR at nasa loob po ng TCAD, nag-i-issue po tayo ng track. So nakikita na po natin yung magiging pagkilos niya. Kapag yung bagyo naman ay nasa loob ng TCID or Tropical Cyclone Information Domain, ibig sabihin po, minomonitor natin yung lakas nito at mga pagkilos. Sa ngayon po, meron pong isang typhoon, may international name na Bavi, mahigit 3,400 kilometers pa po ang layo nito sa ating bansa. Inaasahan natin na ito'y patuloy nakikilos pa kanluran. So makikita po natin, this coming weekend, wala pa itong magiging epekto sa ating bansa. Pero ang pinapakita po nito, posibleng pumasok ito ng TCID today. At tapos po, papasok po siya ng Tropical Cyclone Advisory Domain by Sunday. Possible po, by Tuesday or Wednesday, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At posible po na magkaroon siya ng local name na Inday. Sa ngayon, ang pinapakita po ng ating mga datos, possible po by next week, itong bagyo po na papasok na sa ating bansa by next week, maaari po ito magpalakas ng habagat at posible rin po na tumama ito, particular na sa may sa may bahagi po ng Taiwan at posible po magtaas ng tinatawag natin na tropical cyclone wind signal. Muli po, marami pa naman pong pwedeng mangyari pero sa ngayon ito po ang pinapakita ng ating mga datos. Possible po na muling lumakas yung habagat by next week kaya posibleng maging maulan po bandang mga Wednesday, around Thursday to Friday by next week po, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. So mainam po, tumutok po kayo sa magiging update ng Pag-asa lalo't meron nga po tayong papasok na bagyo at posible po itong maging super typhoon po na once na pumasok or bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po na magbibigay ng update ang Pag-asa dito po sa ating binabantayan nga na typhoon na sa ngayon po may international name siya na Bavi. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 po ng gabi. At this time, napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Obet Badrina. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Market Price Watch. At this time, para ihatid naman sa atin ang latest na presyo ng mga pangunahing bilihin, makibalita tayo kay Mikey Samson live. Live report. Good morning, Mikey! Saan palengke kayo nag-ikot ngayon? At kumusta ang presyohan ng mga bilihin dyan, Mikey? At isang Friday morning na punong-puno ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasambay. At nandito tayo ngayon sa Pamilihang Bayan ng Bartong Paranaque para muli ay mag-update ng prices ng mga bilihin sa ating mga kasambahay na kanilang mga pangunahing binibili kagaya na lamang ng isda, gulay at karne. At sa ating nga pong pag-iikot-ikot dito sa Pamilihang Bayan ng Bagong Paranaque ay napag-alaman po natin na ang presyo po ng karne ay mayroong pagbaba. Bagamat sinasabi na mayroong mga African swine flu sa ibang mga rehiyon dito sa Pilipinas, sa awa naman po ng Diyos, hindi naman po naapektuhan ang produkto mula dito sa Pamilihang Bayan ng Bagong Paranaque. At sa presyo naman po ng isda at ng gulay, ay dumidepende naman po ito sa supply na dumarating sa ating mga vendors. At baka gusto na rin ng ating mga kasangbahay na ilista ang mga presyo mula dito sa Pamilihang Bayan ng Bagong Paranaque. Narito po ang kanilang mga prices. Para po sa presyo ng baboy, ang 1 kilo po ay nagkakalaga ng 320 pesos
kapareho po ng pork pigi at pork chop. Pare-pareho po 320 pesos po ang tindahan po niya ng 1 kilo. Sa liempo naman po ay 350 pesos per kilo. Ang maskara ay nasa 300 pesos ang 1 kilo. Ang pata ay nasa 280 pesos per kilo. Gayon din, ang ribs pareho pong nasa 280 pesos per kilo. Pagdating naman po sa manok, ang quarter legs po ay nagkakahalaga ng 240 pesos per kilo. Ang drumstick, ang 1 kilo niyan ay nasa 240 pesos din. Ang chicken liver ay nasa 220 pesos. Ang whole dressed chicken naman po ay nasa 195 ang 1 kilo. Pagdating po sa gulay, ang repolyo ay nagkakahalaga ng 80 pesos per kilo. Ang sayote ay nasa 40 pesos ang 1 kilo. Ang sibuyas na pula ay nasa 80 pesos per kilo. Ang ampalaya ay 85 pesos per kilo. Ang pechay Baguio ay 70 pesos per kilo. Ang pechay Tagalog ay nasa 60 pesos per kilo. Ang kalabasa ay nasa 50 pesos per kilo. Ang talong ay nasa 65 pesos per kilo. Ang kamatis ay nasa 68 pesos per kilo. Ang sitaw naman ay nasa 230 pesos ang 1 kilo. Ang siling haba ay nasa 80 pesos per kilo. Pagdating naman po sa isda, ang bangus ay nagkakahalaga ng 280 pesos. Gayon din ang tulingan. Ang alumahan naman po ay nasa 360 pesos. Asuhos naman po ay nasa 400 pesos ang 1 kilo. Ang galunggong ay nasa 260 pesos per kilo. Ang salay-salay ay nasa 400 pesos ang 1 kilo. Ang dalagang bukid ay 320 pesos. Ang matambaka ay 300 ang 1 kilo. At ang pampano ay 440 pesos per kilo. Yan po ang mga presyo mula dito sa Pamilihang Bayan ng Bagong Paranaque para naman po sa ating mga special shout out. Maraming salamat po sa OIC and Market Master na si Sir Ray P. Jose, sila Sir Ricky Rodriguez, Sir Denny Sapantilla, Sir Borge Jimenez. Yan, maraming salamat po sa inyo mga sir. At gayon din po kina Sis Lilia and Fred Santos, sa atin pong Market Coordinator Sis Minda Sional, ang atin pong mga Mothers and Marshals from Parañaque Charity Center, ang atin pong mga security, admin, and vendors ng Pamilihang Bayan ng Bagong Parañaque. Yan po muna ang update mula dito. Ako po si Mikey Samson. Balik po sa inyo, dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson, mula dyan sa Pamilihang Bayan ng Bagong Parañaque. And of course, maraming salamat, Joe, sa Ibanez, Judren Soriano, and Bernie. Magandang umaga po sa inyo dyan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 73, versikulo 26. Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Binabati ko po lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa social media, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Salamat po sa Diyos sa inyong pagsuporta. Sana po patuloy kayong tumutok sa atin. At shoutout sa lahat ng mga taga Caloocan City. Ayan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-3 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po, si Bernard Dalis. Tama na yung petsa natin, ano? Nakakalito din minsan, di ba po? Ganun naman talaga pagka nagbagong palit yung buwan. That's correct. Ano po? Mabuti gising na gising ako noon. July po tayo mga kasambahay doon sa mga nakakalimot. Ako nakalimutan ko din. Buti na lang. Ano po? Miss Joanna, ang ating EP, thank you so much. Kasama si Sarah, binabati natin. And of course, sa inyo, si Justin. At sa inyo pong lahat dyan. Mga IT people, thank you very much. Kasama ko rin dito, Ian, Aljan Lozano. Thank you. Maraming salamat po sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue. Ayan, si Luel. UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po dahil susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.